Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. So, maiuwi kaya ang corona ng Pilipinas dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So kagabi nga naganap na ang preliminary competition ng Miss Universe kung saan naman ay 3 category ang kanilang pinakita sa atin. Ito nga ang National Costume Competition, Swimsuit Competition, and of course Evening Gown Competition. At talaga namang masasabi ko ang lahat naman ng mga kandidata ay talagang sobrang galing, sobrang panalo ng mga galawan at wala akong masabi sa kanilang mga performance. Talagang masasabi ko neck to neck yung labanan ng bawat isa. Andiyan na talagang masasabi ko magaling ang pambato ng Miss Universe Latina kung saan napakaganda niyang tignan sa entablado. Mapa swimsuit, evening gown at kahit ang kanyang national costume ay winner na winner. And then syempre nagpakitang gilas din ang pambato ng Argentina na talagang masasabi ko ang ganda niya, lalo na yung sa swimsuit competition ay bongga ng kanyang pasarela. At hindi rin nagpapahuli ang pambato ng Cote d'Ivoire. Yes, si Cote d'Ivoire talagang masasabi ko ay nako, sobrang lakas, sobrang galing din talaga ng ipinakita niya in terms of performance. At isa siya sa mga kinakatakutan ko na makarating for the next round dahil parang feeling ko once na makarating to si Cote d'Ivoire, magtutuloy-tuloy to. At syempre, nakakatakot ang kanyang comm skills dahil alam natin na talagang magaling ang kanyang communication skills pagdating sa Q&A. And then of course, si Turks and Caicos. Isa din siya sa mga charming kagabi na talagang masasabi ko in fairness kay Turks and Caicos ha. Ang ganda ng ipinakitang performance, mapa swimsuit, evening gown at syempre national costume. At hindi rin ako magtataka kung makikipaglaro bukas si Turks and Caicos sa competition na to. At syempre hindi rin mawawala ang pambato ng Puerto Rico. Si Puerto Rico, my gosh, talagang umarangkada siya kagabi ng bonggang-bongga. Actually, yung kanyang national costume, hindi ko masyado gusto. Pero yung kanyang performance sa national costume ay talaga naman masasabi ko, panalo, remarkable ang lolo mo sa kanyang bali-bali-bali, di ba, na eksena. At talagang antindi nun na from the beginning until end. So yung performance level talaga ang nagdala. Pero kung costume ang pag-uusapan, to be honest, hindi ko naiintindihan kung ang Puerto Rico ay may ganun na bang costume. Alam ko madalas nilang ginagamit yung gumamela, yung mga ganon. Pero siyempre, para maiba naman, di ba? So, nag-try silang maging ibon, ganon. And then, of course, hindi rin mawawala sa listahan natin na isa sa mga pinakamalakas na kandidata ay ang Colombia. Yes, Colombia, my gosh. She's, yung kanyang execution, ay nako, panalo. Sobrang gusto ko yung swimsuit competition nila kasi talagang pulido, ang linis ng lakad ni Colombia at ang ganda ng katawan. So, Diyos ko, hindi na to bago sa atin. Ang mga Colombian talaga, they are sexy, no? At pagdating naman sa kanyang national costume, to be honest, hindi ko rin naiintindihan kung ano ang national costume na meron siya. Pero the way kung paano niya in-execute yung kanyang national costume, masasabi ko, winner, di ba? Winner, the way yung paano niya i-move, paano niya igalaw, paano niya ipalo ang kanyang national costume. And then, evening gown, to be honest, medyo para sa akin, drop yung kanyang evening gown kasi parang nakita na natin yon at walang masyadong something special. Pero nadala naman ng kanyang execution, kaya parang winner na rin. But total suma,
job well done talaga si Colombia. And then, of course, hindi rin mawawala ang pambato ng Guadalupe. Ay nako, si Guadalupe, sobrang winner din para sa akin. Nagustuhan ko yung atake niya sa entablado, yung kumpiyansa niya, the way kung paano niya talaga i-execute yung sarili niya. She's a very confident. And then, gusto ko yung styling niya. Talagang remarkable sa atin lahat ang kanyang afro hair. And then, galawan, makeup, panalo. And then, of course, hindi rin mawawala sa listahan natin, syempre, ang pambato ng Chile. Nako, my gosh, is Chile. Sobrang ang ganda din ng atake kagabi, parang si Argentina, Chile, pero yung ganda ni Argentina mas gusto ko kesa kay Chile. Yes, but ang galing din ni Chile kagabi. Ang lakas mo ka Miss Grand, di ba? So ayan, si Argentina, ganun din. Ayoko yung color green na gown kasi para sa akin yung gown green madalas ginagamit sa Miss Grand. Dapat yung medyo elegant yung dating. But job well done. Oy, maganda din ang execution syempre ng pambato ng USA. Yes, si USA. I love the way kung paano niya ipakita yung performance niya sa atin. Both national costume na eagle, tapos gusto ko din yung kanyang evening gown, tapos gusto ko din yung eksena niya sa swimsuit. Kaya, ay nako, bongga yan. Hindi ako magugulat kung papasok talaga si USA. And then, of course, hindi mawawala sa listahan, syempre, si Thailand. Yes! Thailand, so amazing. Nagbigay siya ng magandang performance sa national costume. Pero, ayun nga, minsan iniisip ko ang ganda ng national costume, pero paano yung execution niya, di ba? Doon medyo nakulangan ako kay Vina kasi parang ang tingin ko, ang ganda-ganda ng national costume niya, pero wala naman siyang ginagawang eksena. Sana medyo may pagka, gumalaw ng gumalaw para mas winner. So doon lang, medyo nakulangan talaga ako kay Thailand. But Thailand is, strongest sa competition. And then sa swimsuit, si Thailand sa swimsuit, to be honest, maganda din yung galawan, maganda din yung pitik. But ang kulang sa kanya, I think, yung kumpiyansa niya sa sarili niya na wag na sana siyang nag-hold back. Sana inilabas niya lahat. Kasi kung inilabas niya lahat, kita kasi sa camera na yung mga mata niya, yes, naka-smile siya, pero yung eye, diba? So, yun lang. But, job well done, Thailand. And then, sa pagdating naman sa evening gown, ay, nako, ang lakas maka Miss Grand. Miss Grand yung atake ni Thailand kagabi. And then, naka-wear siya ng gold. Then, nakatulad din ng kay Atisa Manalo. But, magaling. Magaling naman yung kanyang execution. So, parang feeling ko madali kay Thailand makapasok sa semifinals. And then, syempre, ang dark horse para sa akin ay si Simbiat. Tama ba? Yes, kasi parang ang ganda ng execution niya sa lahat ng category ng competition. Tawag dito, maganda yung execution niya sa national costume na parang naka-red siya, di ba? And then, magaling din yung kanyang performance sa swimsuit. At plus, maganda din ang performance niya sa evening gown. Kaya para sa akin, si Simbia ang nakikita ko na pwedeng maging dark horse candidate. So, yan. And then, of course, Maria Atisa Manalo, tulad niya ng sinasabi ko sa reaction ko, Maria Atisa Manalo, ang isa sa mga nag-dominant kagabi. Yes, maraming magagaling, pero talagang mas maganda ang naging performance ni kasi parang hindi yung laban na laban. Parang pili ko hindi niya na kailangan gawin yon kasi yung ganda nga, di ba, na-emphasize na masyado. Tapos plus nandoon ang ganda ng mga ginamit niyang materyales na makikita mo yung saya. Sa lahat ng kandidata parang pili ko they are pressured, pero pagdating kay Miss Philippines, sobrang na-enjoy niya ang bawat moment. Kaya happy ako sa naging performance syempre ni Miss Philippines dito. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang gagawin niyang atake syempre sa mga susunod na laban nila. Ito nga ay ang final game. So ayan, so marami nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo ba mananalo ba tayong Miss Universe? Kay Atisa ba to? Tapos, ano ba Mama Sam? Sure ba tayo makakarating sa top 5? Okay.
So ako, para sa akin, yung performance na ipinakita ni Atisa yesterday ay malinaw, klaro, malinis, suwabe, maganda, mabango, mukhang mayaman. O, di ba? So, wala akong masabi doon sa performance na ibinigay ni Atisa Manalo yesterday. Talaga namang masasabi ko, pack na pack. O, number 1. So, yon. Kaya lang, syempre, dito sa laro ng competition, depende sa mga nakaupong hurado kung gusto ba nila yung ipinakita ni Atisa Manalo. Hindi tayo nakakasiguro dyan. 3 Thai people ang nakaupong judges kagabi. Ako, wala akong problema sa kanila kasi parang feeling ko magiging fair naman sila sa lahat. Pero si Natalie Glebova, sa kanya ako medyo parang yung ganon. At saka kay Andrea Mesa, sa mga beauty queens na title holder mismo ng Miss Universe. Ang sabing ganon, mama, sa may isa naman Pinoy. But isa laban sa dalawa ay medyo mahirap yan. Kasi si Andrea Mesa, alam natin na medyo parang hindi ko alam kung gusto ba niya. Tapos pangalawa si Natalie nga, alam naman natin na pag sinabing Philippines, medyo nagdi-disagree siya lagi, di ba? So, hindi ko alam kung ano ang performance na ipapakita ni Atisa bukas. Pero, sabi ko nga, kahit anong galing ng pambato natin, kung may kontrabida, wala din, di ba? So, possible ba tayo makakarating sa top 5? To be honest, yung performance na ipinakita ni Atisa Manalo kagabi ay pang top 5 na. So, pasok na pasok. Hindi mo na kailangan pang isipin na, ay, ano kayang gagawin niya sa swimsuit? Papasok ba siya? So, for sure, kung kagabi ang competition, pasok si Atisa talaga sa top 5, malinaw. At kung mananalo, talagang pwedeng manalo. Ganon. So, ngayon, ang nakikita ko dito, yung organization ba ng Miss Universe, at saka, syempre, yung hurado, plus etong si Mr. Nawat, i-include din natin, gusto ba nila talaga uling manalo ang Pilipinas sa competition? Kasi, syempre, makaka-apekto din siguro yung sunod-sunod natin pagkakapanalo. Like example, si Kurt Bondat, nanalo dito sa Thailand. Tapos, si Emma Tiglao, nanalo. So, tingin nyo ba, papayag sila na panalunin pa ang Pilipinas na uli, di ba? So, yung kaninang umaga nga lang, tinanong ako ng co-teacher ko, sinanong niya sa akin, Sam, tingin mo sino ang mananalo? Sabi ko, I think it's Philippines. Ang sagot niya kagad, again? Di ba? So, kung sa isang simpleng tao, ganun na yung reaction, what if pa kaya sa kanila? So, ayun lang yung isa sa mga naiisip ko na pwede tayong maligwak doon sa competition na yan kung hindi sila magiging fair. Ganon. Pero performance level, talagang nag-perform at masasabi ko kayang makarating ng top 5. So, paabutin ba si Atisa Manalo sa top 5 ng competition? Kung hindi magkakaroon ng mga ganyan-ganyan, mekos-mekos, katulad ng mga sinasabi ko na possible na pwedeng ganun mangyari, kayang-kaya, walang problema. Pero kung magkakaroon nga ng mga, alam mo yun, na manipulating or something na hindi maganda, possible na sa top 10 pa lang, top 30 di ba yung first cut, tapos 12, di ba? Sa 12, medyo mahihirapan talaga tayo dyan. Sa top 30, sure na sure ako pasok dyan. Sa 12, ang hinihintay ko, kasi sa 12, pwedeng yes, pumasok si Atisa. And then, pagdating sa, malinaw sa akin na kaya niyang pumasok sa 12. Pero pagdating sa swimsuit, diyan para makatungtong ng top 5, pwede na nilang ligwakin dyan si Atisa ng bonggang-bongga. Alam nyo guys, walang imposible sa competition na to. So, doon pa lang sa 12, baka sa 12, para sa next round, hindi na tayo. Kung nung una kinakatakutan ko, 30, kaya ba natin dumating ng 12? Ngayon, parang feeling ko, kayang-kaya natin ng 12. Pero yung doon sa 5, kaya naman, pero depende sa baba kung sino nga ba ang mga nakaharang. Siyempre, nandiyan na i-consider na natin na gusto nila manalo ang Thailand, di ba? Sa gusto natin.
kahit sabihin mo pa na much better naman ang performance ni Philippines more than kay Thailand, but still, tulad din ng sinabi ko, sunod-sunod na ang pagkakapanalo natin. So, do you think, agree kaya sila na, o sige, panalo natin uli si Philippines after natin manalo sa Mr. International at sa Miss Grand? So, isa din sa mga factor na iniisip ko, kaya nga nila tayo pinanalo sa Miss Grand para meron silang rason na Thailand ang ipanalo nila sa Miss Universe, or i-push nila na dapat kung sa Asia, si Thailand ang mag-number 1. Yon. Ayun yung mga rason na pwedeng mangyari. And then, I think sa mga nakikita ko, pwedeng mangyari to. Kasi, para ma-push si Thailand laban sa mga ibang kalaban na katulad ni Latina, Argentina, Turks and Caicos, Cote d'Ivoire, and Guadeloupe. Andiyan din na possible din si Colombia. So ngayon, ang mangyayari dyan, sa top 5, baka makarating tayo. Makarating dyan si Thailand over Philippines. So possible na mangyari yun. Kasi pwede silang magkaroon ng rason pagdating sa swimsuit Kasi yung katawan ni Atisa, hindi ganun ka-firm. Hindi siya ganun yung yung muscle. So, pwedeng maging rason nila yon. Pero, pwedeng hindi silang magtagumpay kung gagalingan ng husto ni Atisa dito sa swimsuit. At maging, parang siya talaga yung maging number 1. So, dapat yung atake niya sa swimsuit, maging maingat siya para makatungtong siya sa top 5. At maiwan niya doon si Thailand. So, yon. Kasi isa lang ang pagpipilian dyan for sure. And then, pagdating dito sa top 5, kung papasok sakali si Philippines at saka si Thailand, pwedeng maiwan na tayo sa top 5 at makarating naman sa kanila si Thailand. So, alam nyo yon, yung parang feeling ko, lagi nilang i-open or ilalatag kay Thailand yung floor na pwede netong marating hanggang sa dulo more than kay Philippines. Pero kung magpe-penetrate ng bonggang-bongga si Philippines bukas, walang magagawa si Thailand. So, pwede siyang maiwan. So, pwede bang mag-last to standing silang dalawa? Magandang laban yan. Dahil pwedeng mangyari yon, di ba? So, yon. So, at the end of the story, so kailangan pa lang talaga na mas i-level up pa ni Atisa yung mga galawan niya. At sure naman ako doon na i-level up niya yon. Hindi magiging madali kay Atisa manalo ang manalo sa Miss Universe ngayong taon na to dahil nga sa mga sunod-sunod natin pwedeng pagkakapanalo or sa mga nakaupong hurado. So, yon. For sure, insecure sila pagdating sa mga naririnig nilang laging nananalo ang Pilipinas. And then they wanted to give to another or baka ma-push nila itong si Thailand na mag-uwi ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to. But, I hope na sana bukas mas galingan pa ni Atisa yung kanyang eksena at maipakita niya sa lahat na siya talaga ang magdominante. So, sa gabi ng prelim, talagang tagumpay talaga si Atisa. Pero kasi syempre, nagtagumpay tayo yesterday, hindi pa to dito natatapos ang laban dahil ang tunay na laban ay magaganap bukas. Kumbaga, pinasok tayo ni Atisa doon sa mga possible na pwede nating marating katulad ng top 30, top 12, malinaw sa atin yan. Pero yung mga susunod pang number katulad ng top 5, top 3, ay yan yung kailangan niyang pag-igihan ng todo-todo para makarating siya sa dulo ng kompetisyon at makuha niya ang corona ng Miss Universe. So yun, ayun yung nakikita ko. Malinaw sa akin na maganda ang laro ni Atisa, pero hindi natin alam kung malinaw ba ang laro ng mga kung sino man yung mga taong nasa paligid ng organization ng Miss Universe. Kasi at the end of the story, kahit pa tumambling-tumbling tayo dyan, kung hindi naman tayo gustong ipanalo, wala tayong magagawa. But for now, ang kailangan natin gawin ay magdasal para kay Atisa at alam mo yon, ang universe ang tunay na gumalaw. Yung kumbaga parang katulad na nangyayari kagabi na kahit anong ginagawa ng iba, kahit pa sabihin mo push na push yung iba,
pero yung aalign kay Atisa talaga ang universe. Pero guys, syempre huwag kayong mawalan ng pag-asa. That is analysis lang na pwedeng mangyari. But at the end of the story, malalaman pa rin natin bukas sa mga performance ng mga girls kung sino nga ba ang aabot sa dulo ng competition. Mag-trust kayo kay Atisa kasi parang feeling ko may level up siyang gagawin bukas at plus, bongga ang kanyang evening gown. So, yan. So, good luck and wish all the best. So, tingnan natin. So, sa ngayon, ang nakikita ko para sa akin talaga ha, kung walang mga mekos-mekos na magaganap or walang mga ganyan-ganyan na magaganap, I think it's Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.